Sandra's POV. Nagising si Sandra dahil sa labis na pananakit ng kanyang sentido. Sinubukan niyang umunat pero nakaramdam din siya ng labis na pananakit ng katawan. She also realized that her precious cherry was swollen. Muling nag-replay sa utak niya ang nangyari kagabi. She went to the club and got drunk. Then she danced. And then, oh my God! Bulalas niya at agad na pabalikwas ng bangon. Nalaglag ang kumot na nakatakip sa itaas na bahagi ng katawan niya, dahilan para makita niya ang mga pulang marka sa buong pakwan niya. What has she done? Good morning, little hard-drunkard wife. Bati sa kanya ng baritonong boses. Agad siyang nag-angat ng tingin at hinanap ang pinanggalingan ng boses. Doon ay nakita niya ang kanyang asawa na wala ding pang itaas habang matamang nakatitig sa kanya sa sulok. Nakaramdam siya ng labis na ginhawa na mapagtantong ligtas siya. She was with her husband and not with another man. Ngayon nilang tinapansin na nasa kwarto pala siya ni Enrique. Anong nangyari? You were drunk last night and almost got molested if I didn't come at the right time. Tiimbagang nitong salaysay. Napayuko na lang siya. She doesn't have the strength to argue or defend herself dahil kasalanan niya ang nangyari kagabi. Humakbang si Enrique at umupo sa gilid ng kama. Sa kamarahang iniangat ang kanyang muka. There was a hint of anger found in his electric blue eyes kaya napalunok siya. Do you know how you made me worry last night? Kaya kong paslangin ang lalaking humawak sa'yo, Sandra. I hate the guy so much at galit din ako sa'yo. Natutop na lang niya ang bibig sa narinig. Naalala niyang sinabi nga pala ng lalaking nakasayaw niya na tipo din siya ng mga kaibigan nito. I'm sorry. Humihikbi niyang anas. Mabilis naman nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Enrique. Mula sa pagiging galit ay agad itong lumamyos at masuyo siyang tiningnan. Shh! Don't cry. I'm sorry kung napagalitan kita. Malumanin itong saad saka siya pinataka ng hagkan sa noo. Isiniksik niya ang sarili sa katawan ng asawa at hindi alintana ang walang saplot niyang pang-itaas. She missed him so much na kung pwede lang ay hindi na siya hihiwalay pa sa mga bisig nito. Enrique? Why? Why were you with Nicole yesterday? Akala ko ba hindi mo na siya nakikita? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Enrique sa kamarahang hinaplos ng kanyang likod. Dumaan siya sa opisina kahapon. Ganun ka ba ka-sweet sa kanya? No, Sandra. What made you say that? That I saw you two yesterday. Panay pang higikik ng Nicole na yon habang may kinakalikot ka sa likod niya. She even posted a lot of your pictures on her social media na para bang kayong magkasintahan at wala kang asawa. She can't help rolling her eyes tuwing naaalala ang tagpong iyon kahapon. I will have her delete it. Dapat lang. Mapang-uyam niyang sagot. Yun bang dahilan kung bakit ka umalis nang hindi ko alam? Malumanin itong tanong pero hindi siya sumagot. Hindi ka dapat umalis agapi mo. Really? After your secretary told me that you don't want to be disturbed? Tapos makikita ko lang kayo naghaharutan sa loob? Muling nabuhay ang inis sa kanyang puso sa pinag-usapan nila ngayon. Hindi siya bayolenteng tao, pero parang ang sarap sa paki ni Enrique. You have all the rights to disturb me, agapi mo. You are my wife, kaya nasa iyong lahat ng karapatan ng anumang mga bagay na tungkol sa akin. Talaga? Yup. Paano kung sabihin ko sa iyong huwag ka na makipaglapit kay Nicole? Gagawin mo ba? Pangahamon niya. Maybe it's time to use that wife card power again to mark her territory. Of course I can. I told you before, what my wife wants, my wife gets and nothing is exempted. Seryoso nitong saad. Sabi mo yan ha? You already broke your promise last time. Oh, that? Napakamot ng noo si Enrique sa sinabi niya at para bang hindi nito alam kung ano ang isasagot kaya bahagya siyang natawa. Forget it, Enrique. I should be the one to apologize. I'm sorry about everything I've said last time. It's alright, agapi mo. You already said you're sorry last night. Anito na nagpaangat ng kanyang tingin. What do you mean, Enrique? You don't remember what you said last night? Umiling siya bilang tugon. Ang naalala lang niya ay kahindik-hindik na pangyayari tungkol sa mahilig na lalaki kagabi. Bukod doon ay wala na. Sinabi mo na nagsisisi ka sa pagtataboy mo sa akin at sa hindi mo pagpansin sa akin. Sa lahat ng bagay, napatawad na kita, Sandra. Kaya wala kang dapat pagsisihan maliban sa ginawa mo kagabi. I think we're already even, Enrique. Tinaasan siya nito ng kilay na para bang nagtatanong kung bakit. Hinila niya ang kumot at itinakip sa kanyang itaas pero agad siyang pinigilan ng asawa. Leave it like that. I like that view so much.
Nakangising tukso nito sa kanya. Mabilis siyang kumuha ng unan sa kahinampas ng malakas ang asawa, pero tawa lang ito ng tawa. Mahilig ka rin talaga, Enrique. What's wrong with that? Asawa mo ko at alam kong gusto mo to tulad ng dati. What did you do to me last night? Pinagsamantahan mo talaga ang kahinaan ko, no? Wow, take it easy, Sandra. You're the one who insisted in doing it last night. I should have been the one to punish you. Pero sa mga nangyari kagabi ay parang nabaliktad pa yata dahil kahit pagod na ako ay pinilit mo pa rin ako. Sabi pa nito at sinabayan ng nagdadalamhating ekspresyon sa muka. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa asawa. Nagsisinungaling ka, hindi ko magagawa yun, no? You already did it though. Tugon pa nito habang may pinipigil ang ngiti sa labi. I hate you! I love you, Agapi mo. Sagot ni Enrique at hinuli ang kanyang labi. Stop getting jealous dahil ikaw lang ang mahal ko. Habang tumatagal ay palalim ng palalim ang hagkan nito kaya sinusubukan niya itong pigilan. Stop it, Enrique. I have a meeting by 10 this morning. Awat niya rito. This will be quick. Paus nitong sabi sa kapinaghiwalay ang kanyang mga binti. Bilib din siya sa bilis ng lalaking to pagdating sa mga ganitong bagay. Nagulat na lang siya na nagawa na nitong sakupin ng katawan niya. Makalipas ang ilang sandali, ay hinatid na siya mismo ni Enrique sa kanyang kumpanya. Ayaw pa sana siyang tigilan ng asawa kung hindi niya lang ito pinagalitan. The meeting today was a big fish kaya kailangan hindi siya malate. She can't afford to be criticized by her own company just because she is a woman who doesn't have capability. She will prove to everyone her power when it comes to business. I can't get enough of you. Nakasimangot na reklamo ni Enrique. Asus, para namang hindi tayo magkikita mamaya. We can even call each other then. I will have a very busy days ahead in the office, Sandra. Dad's campaign period is on the run too. I needed to be there for him, kaya mababawasan ang oras nating dalawa. Oo nga pala, Daddy Emmanuel was given more than 20 days for his electoral campaign. Then bumawi na lang tayo pagkatapos ng eleksyon. Ang tagal pa nun. Maktol pa nito. Kaya nga galingan mo sa pangangampanya para manalo ang daddy mo. Ginagap naman ni Enrique ang mga kamay niya sa kapinataka ng mabining hagkan. But I will try to make time for us, okay? Tumango na lang siya at ngumiti sa asawa. Hinintay muna siya nitong makapasok sa loob ng elevator bago ito umalis. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili para sa mga gawain niya ngayong araw. Nang huminto ang elevator at bumukas, ay bumungad sa kanya ang dalawang muka na hindi na niya nais makita, kahit pa man na miyembro ito ng kumpanya. Si Mr. Kasayuran at ang anak nitong si Eden. She knows that this man is aiming to be the CEO in her company too, para sa anak nitong babae, kaya panay ang gatong nito sa daddy niya. But when she was elected as the new CEO, ay masama ang loob ng matanda. But she won't back down, at kung kinakailangan paalisin niya ito ay gagawin niya. Hello, Mrs. Hipolito. Plastic na bati ni Eden. Hindi siya ngumiti. Bagkos ay taas noo itong tiningnan. Good morning to Miss Kasayuran. You can get in so that we won't get stuck on this floor. Alam mo namang marami akong gagawin, di ba? May diin niyang patotsyada. Pansin niya ang pag-asim na mukha ni Eden, pero wala siyang pakialam. Pumasok naman na mag-ama at tahimik na pumwesto sa isang tabi. She should be using her private lift from now on para hindi niya makasalamuha ang mga to. Sa kabilang banda, thank you for choosing our company for your business development, Mr. Meneses. Pasasalamat niya sa matandang lalaki. Mr. Meneses is developing a factory business at laking pasasalamat niya na successful ang naging partnership nilang dalawa. Lalo na at ito ang unang project niya mula na mailuklok siya bilang CEO ng kumpanya. No, it's me who will say thank you, Mrs. Hipolito. I've heard so many good things about you, kaya alam kong magiging magandang proyektong to. Nakangiting tugon ni Mr. Meneses. Masayang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi hanggang sa nagpaalam ang matanda. Congratulations, Ma'am Sandra. Bati ng kanyang sekretaryang si Leah na kasama niyang nananghalian sa isang restaurant. Sure ako, ma'am, na napahiya talaga sina Mr. Kasayuran at ang anak niya pagkabalik natin sa opisina. Isang proud na ngisi ang pinakawalan niya. Naalala niya pang gusto ni Mr. Kasayuran na ito na ang haharap kay Mr. Meneses dahil wala itong tiwala sa kanya. Just let them be, Leah. Magsasawa din ang mga yun sa kakapakialam nila sa akin. Nako, I doubt it. Sure ako na maghihintay lang yan ng mga pagkakataon na pabagsakin ka para tuluyan nilang maagaw sa iyong posisyon mo. Sandali siyang natigilan sa narinig, pero ipinilig na lamang niya ang muka. Kumpiyansa siya na hinding-hindi sila magtatagumpay sa kung anuman ang plano nila
basta't maingat siya sa kanyang mga desisyon patungkol sa kanyang negosyo. Maya-maya ay inaya na niya si Leah na umalis na, pero napatigil siya nang mamataan ng ilang panauhin na papasok sa restaurant. It was Don Emmanuel. Kasunod nito ang ilan pang panauhin, but a certain person caught her attention. It was Nicole, at kasunod pa talaga nito ang asawa niya. Napabuntong hininga siya. Kanina lang ay pinag-usapan nila ni Enrique na iiwasan nito ang babae. But now she saw them together again. Sinundan niya ng tingin ng mga ito. What is that woman doing with them? Kasali ba ito sa kumpanya? Nakita niya kung paano sinubukang kausapin ni Nicole si Enrique, ngunit tila hindi interesado ang asawa niya sa mga sinasabi ni Nicole. Ma'am, di ba po si Senator Emmanuel yan at kasama ang asawa niyo? Pukaw ni Leah sa kanya na nakamasi din sa bagong dating. Yeah, I think they will be having a campaign. Dad is running for presidency. Narinig ko nga po at sure ako na mananalo si Senator dahil malakas po siya sa taong bayan at saka ang bait niya po. Napatango naman siya. Saksi siya kung paano kagaling ang ama ni Enrique, lalo noong pumanaw ang daddy niya, kaya alam niyang malakas ang laban nito. Pero ma'am, sino po yung babaeng dikit ng dikit sa asawa niyo? Tanong ni Leah kaya agad siyang napalingon dito. Sorry po, di ko kasi mapigilang magtanong. It's fine, Leah. Napansin mo rin pala? Aba oo ma'am, kanina pa no? Ayaw niyo po bang lapitan? Kung ako dyan, naku talaga. Papagpagin ko talaga na parang alikabok. Tingin mo magandang ideya yon? Yes ma'am, support po ako dyan. Akmang tatayo na sana siya nang biglang mapagtantong maaaring maapektuhan ang kandidatura ni Don Emmanuel kung sakaling magkagulo, kaya sinubukan na lamang niyang hamigin ang sarili. Hayaan na muna natin sila Leah, kakausapin ko na lang ang asawa ko mamaya. Napasimangot ang kanyang sekretarya pero hindi na lang ito nagsalita. Kahit siya ay nagingit-git din ng kalooban lalo pa at nakita niya ang mga pasimpleng haplos nito sa braso ng asawa niya. Marahil ay naramdaman ni Enrique na may nakamasid sa kanila. Kaya lumingon ito sa gawin niya at eksaktong nagtama ang mata nilang dalawa. She raised her brows at him. Agad naman itong napatingin sa kabilang gawi bago bumalik ang tingin sa kanya. Nicole looked at her direction too at isang ngisi ang pinakawalan nito. The nerve of this woman! Sino ba to sa buhay ng asawa niya at lagi nalang umaaligid? Akala niya ay magkakilala lang sila pero parang higit pa doon. Nakita niya ang pagtayo ni Enrique at paglapit nito sa daddy niya sa kabumulong. Lumingon naman sa gawin niya si Don Emmanuel at binigyan siya ng isang mabining ngiti na agad niyang sinuklian. Nakita niya kung paano umasim ang mukha ni Nicole nang makitang naglalakad si Enrique patungo sa direksyon niya. Hey, agapi mo. Bati nito na makalapit. Tumayo siya para salubungin ng yakap ang asawa. Pero nagulat siya nang marahan itong hinawakan ng kanang pisngi niya at hinagkan siya sa labi. I miss you so much. Paus pa nitong sabi. Pinamulahan na lang siya ng pisngi lalo na't nakita niya ang paglingon ng ibang mga naroon sa kanila. What's wrong? They are watching. You're making me shy. Pabulong niyang tugon sa lalaki. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Enrique bago hinagkan ang buhok niya. Dapat ipagmalaki mo ko dahil napakagwapo ng asawa mo. Pagmamayabang pa nito, isang mahinang palo sa balikat ang pinakawalan niya pero agad nitong hinuli ang kanyang kamay bago kinitala ng isang mabining hagkan. Dad wants you to join us. Napatingin muna siya sa mesa ng mga ito. Mukhang pala kaibigan ng mga ito maliban sa isang babae na mukhang papaslangin siya sa mga titig nito. Is it fine with them? I mean, paalis na rin naman kami. Okay lang naman kung hindi na. No, Sandra. Dad's staff wanted to meet you too. Wala na siyang nagawa at tumango na lang sa paanyaya ni Enrique at pinauna na lang sa opisina si Leah. Hello Dad, good afternoon. Bati niya rito sa kahumagkan sa pisngi nito. Good afternoon Iha, it's nice to see you here. Nakangiting tugon nito. Nagkataon lang po na may meeting ako sa client ko dito kaya ako nandito. Really? So how did it go? It's a success Dad. Wow, you are really Oliver's daughter and I'm very proud of you Iha. Napangiti naman siya at nag-angat ng tingin kay Enrique. I'm proud of you. Bulong nito sa kanya. Ipinakilala siya ni Don Emmanuel sa mga campaign stops na kasama nito. Pagkatapos ay inaya pa siya ng mga itong sabayan sila sa tanghalian. Do you like this one? Tanong niya kay Enrique. Anything agapi mo, basta ikaw. Enrique doesn't like chicken, mas gusto niya ng beef. Singit ni Nicole at nilagyan pa ng pagkain ang pinggan ng kanyang asawa. And he doesn't like vegetables.
Dagdag pa nito saka inalis ang mga inilagay niya. Napaangat ang kilay niya sa ginawa ni Nicole. Ipinapahiwatig ba nito na mas kilala nito ang kanyang asawa kaysa sa kanya? Stop it, Nicole. I like what my wife gave me to eat. Ani Enrique saka ibinalik sa pinggan nito ang mga inalis na pagkain ni Nicole. Isang mapanginis na ngisi ang pinukol niya kay Nicole at nakita niya ang pagkuyom ng kamao nito. Bigla siyang napalingon nang marinig ang mahinang tawa ni Don Emanuel. I'm sorry if my campaign manager offended you, Iha. Nasanay lang kasi si Nicole na asikasuhin si Enrique noon. They were childhood friends after all. Nakataas ang kilay na tiningnan niya si Enrique na napakamot pa sa sentido nito. Really, Dad? I'm sorry, hindi ko kasi alam. And besides, Enrique is already married na naman, kaya hindi na siya kailangan pagsilbihan ni Nicole. I can do it on my own. May diin niyang saad. Nicole put a scornful look on her face pero hindi rin nagbago ang hilat siya ng kanyang muka. Mamarkahan niyang mali ang teritoryo sa harap ng invader na ito. Sensual na pinisil ni Enrique ang kanyang mga kamay na nagpalingon sa kanyang direksyon. Let's eat. Aya nito saka siya sinubuan ng pagkain. Puno ng tensyon ang buong tanghalian pero nagpapasalamat na lang siya na nasa tabi niya ang kanyang asawa. May nakita pa siyang amusement sa mga mata ni Don Emanuel na hindi niya alam kung para saan. I'm gonna stay with my wife for a bit, Dad. Sure, son. But Tito, we still have a lot of things to do that needs Enrique's presence. Biglang kontra ni Nicole. Let him be with his wife, Nicole. We can handle those things. Don't worry. Walang nagawa si Nicole at umalis ito kasama si Don Emanuel na may pag-aalinlangan at inis sa muka. Nang makaalis ang mga ito ay hinarap naman niya si Enrique. Kakilala mo lang siya ha? At ngayon childhood friends? Anong susunod? Enrique became uncomfortable with her questions at napakamot na naman ito ng pisngi. She noticed he used to do this manner when caught on something red-handed. Sino ba talaga ang si Nicole sa buhay mo? Bakit parang may karapatan to pagdating sa'yo? Babae siya at sinabi sa kanya ng instinct niya na may something talaga sa dalawa na hindi sinasabi ni Enrique sa kanya. We used to be friends with benefits before, but that was a long time ago and I don't want to talk about it anymore. That's why I didn't tell you. Pag-amin nito, napabuntong hininga siya. Tama ang kutob niya na may something talaga. Parang biglang hindi naging maganda ang pakiramdam niya. Hey, anas nito at masuyong hinawakan ang kanyang muka. Are you mad at me now? Tingin mo matutuwa ako? Ikaw ay isang tao na puno ng mga sekreto, Enrique. At hindi mo to pinag-uusapan hanggat hindi kita nahuhuli. I'm sorry, Sandra, but please, let's not fight, okay? Kaayos pa lang natin. I assure you, nothing is going on between us. It just happens that her family is a good friend, okay? Kaya siya nandito. And besides, I love you so much for me to cheat on you. Napapikit na lang siya at tinama ang pagdampi ng hagka nito sa kanyang noo. Just don't cheat on me, Enrique. Mahinang bulong niya. I promise you that, Agapi mo. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama mula na makilala kita. And no one else. So please, trust me on this. Pagkatapos ng kampanya, I won't be seeing her again. Tumango na lang siya at hindi na nagsalita pa. There is no harm in trusting your beloved husband, right? Sa kabilang banda, it's been days simula nang huli niyang makita ang asawa. Don Emanuel and his team are currently in Visayas kasama si Enrique. She misses him so much kahit palagi naman itong tumatawag sa kanya. Dahil nababagot siya ay tumingin muna siya sa kanyang social media sites. Hindi niya napigilang hanapin ang account ni Nicole upang tingnan kung ano ang ganap. Stalker ang peg? Napangiti siya na makitang deleted na ang mga larawan ni Enrique sa social media nito. So, Enrique really made true to his promise. Magaan ang loob niyang ibinaba ang cellphone at hinarap ang ibang mga papeles na naroon. Nasa kalagitnaan kasi siya ng pagpipirma nang may biglang kumatok sa kanyang pinto. Come in! Nang mag-angat siya ng tingin, ay bumungad sa kanya ang masayang mukha ng kanyang sekretarya na may dalang malaking bouquet na mapupulang rosas. Kanino galing yan, Lia? Kanino pa po ba? E di sa pogi niyo pong asawa. Nakangisi nitong tugon. Tumayo siya mula sa kanyang swivel chair at kinuha mula kay Lia ang bulaklak. Inamoy niya muna ito bago tiningnan ng sticky note na naroon. I miss you so much, Agapi mo. I'm gonna pick you up later on. Let's date, moi. Hindi niya mapigilang mapangiti. This is the first flower she received from him after their marriage. Naku si Ma'am, super in love. Tudyo pa ni Lia. Natatawa niya itong tinaboy palabas ng opisina.
She can't wait to see him again, hanggang sa sumapit ang dapit hapon nang hindi niya namamalayan. She's too focused on her work nang may muling kumatok. They have an intercom, pero sadyang makulit lang talaga itong si Leah. "Come in," aniya nang hindi nag-angat ng tingin. Nang hindi nagsalita si Leah, ay kunot-noo siyang nag-angat ng tingin at nasorpresang hindi ang sekretarya ang nabungara niya, kundi ang kanyang asawa. "Enrique?" Masaya niyang sambit. He really looked fresh with his black cotton sweatshirt na pinaresa ng khaki pants. "Miss me?" Nakangisi nitong tanong. "Of course!" Mabilis siyang tumayo sa upuan at sinugod ng yakap ang lalaki. Natatawa naman siya nitong sinalo at niyakap din ng mahigpit. Maya-maya pa ay marahan itong inihiwalay sa katawan ng sarili niya, saka siya mariing hinagkan sa labi. "Damn, I miss this so much." Paus nitong wika habang hinahaplos ang kanyang namulang labi mula sa madiin nitong paghagkan. Muli nitong inangkin ang kanyang labi habang unti-unti naglalakbay ang mga kamay nito sa kanyang katawan. "I want you, agapi mo. We are still in the office, Enrique." "I already locked the door." Bulong ulit nito bago itinaas ang kanyang palda. "Enrique?" Pinanlakihan niya ito ng mata, subalit napakagatlabi na lang siya nang masilayan sa mga mata nito ang nagbabagang tingin. Mabilis na tinanggal ni Enrique ang sinturon nito at binuksan ang khaki pants, sabay tanggal ng boxer shorts. Hinawi pa nito ang ibang bagay na naroon sa kanyang mesa, saka siya iniangat at pinaupo doon. Sa mabilis na galaw ng asawa niya ay mabilis din nilang naabot ang sukdulan. Hingal silang pareho matapos pagsaluhan ang mainit na tagpo. Nang makapagpahinga sila ay sabay silang naligo dahil inaya siya ng asawa kumain sa labas. Huminto ang kanilang sasakyan sa isang magarang restaurant. Nag-angat siya ng tingin para basahin ang nakasulat na pangalan sa itaas. "Connoisseur Deluxe?" "Yup, you know this place?" Tanong ni Enrique habang inaalalayan siya palabas ng kotse. "Nope, but I saw this on TV at balak naming pumunta ni Wilma dito." "Who was that?" Takang tanong nito. "My best friend, yung bridesmaid ko." "Oh, Henry's woman." Patangu-tangu pa nitong sagot. Pumasok na sila sa loob matapos batiin ng receptionist. But her heart jumps with joy upon seeing the man in front of them. Nakita niyang nakipag-brotherhood shake pa si Enrique dito, which means magkakilala ang dalawa. "By the way, this is my wife Sandra. Agapi mo, this is my friend Sir." "Oh my God, Sir Ses?" Bulalas niya. "Magkakilala kayo?" Kunot noong tanong ni Enrique. Inikutan niya ito ng mata at natawa naman ang lalaking nasa kanilang harapan. "Who wouldn't know him? He was Sir Ses. Ang dami niyang nag-hit na palabas." "Oh my God, ang pogi mo pala sa personal." Sir Ses Solis was a very famous actor. Maraming babae ang pantasya ito at kabilang na siya doon lalo na noong college life niya. She can't believe that she was given a chance to see him in person. "Nice to meet you, Mrs. Hipolito." Nakangiting saad ni Sir Ses saka naglahad ng kamay. Mabilis pa sa 5:00 niya itong tinanggap. Pero hindi pa man umaabot ni dulo ng daliri niya ay tinabig na ito ni Enrique. At ito pang nakipagkamay kay Sir Ses. "She said nice to meet you too." Nakasimangot na saad nito. Mas lalo lang natawa ang kanilang kaharap. "Such a jealous whip woman." Naiiling nitong komento. "Damn you, Solis." Tinampal niya agad ang braso ni Enrique na mas lalong ikinabusangot ng mukha nito. "Balita ko, gusto mo raw akong makilala para matuto ng iba't ibang klaseng putahe, Mrs. Hipolito." "Wow! Ikaw ang nagturo kay Enrique ng mga niluluto niya?" Nakangiting tumango si Sir Ses. "I even own this place. You can come here if you want to learn any recipe, Sandra. I'll teach you for free." Alok pa nito. "She's not coming here again. Umalis ka na nga. Nakakaistorbo ka sa date namin ng asawa ko." Asik na Enrique saka itinulak si Sir Ses palayo. Pero tawa lang ito ng tawa. Nakasimangot pa rin ang asawa niya hanggang sa makaupo na sila sa kanilang reservation. Hindi naman siya makapaniwala na nakita niya ng personal ang kanyang idol. Mamaya ay magpapapicture talaga siya dito at ipagyayabang sa best friend niya. Malamang maglulupa sa yun sa inggit. "Do you really like that man? Mukha naman bakla yun at saka walang-wala yun sa kagwapuhan ko, no?" Hindi niya mapigilang matawa sa reaksyon ng lalaki. "Are you jealous of him?" "Tss, wala naman yun sa kalingkingan ko, no?" "Asus, selos ka lang naman sa kanya eh." Pangbubus ka pa niya. Lumalim ang gitla sa noon na Enrique at halos magsalubong na ang makapal nitong kilay. "I'm not jealous of him. Lahat ng meron siya, meron din ako. He's good at cooking." Aniya na nagpatahimik dito.
Maya-maya ay tumikim si Enrique bago siya tiningnan sa mga mata. I'm willing to learn cooking, maipagluto lang kita, kaya wala talaga siyang panama sa akin. Mayabang pa rin itong pahayag na mas lalaw nagpatawa sa kanya. Ilang sandali pa ay nagpaalam si Enrique na magre-restroom muna. Tahimik niyang hinintay ang asawa pati ang pagkain nila. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa pag-aakalang mula sa opisina ang text ay agad niya iyong binuksan. Subalit, kaagad na nikip ang kanyang puso na makita kung ano ang nilalaman ng mensahe. Pakiramdam niya ay lumobo ang kanyang muka habang hindi mapigilan sa paglandas ng kanyang luha. Mahigpit ang hawak niya sa cellphone at nanginginig pa ang mga kamay na pinindot ang video.